Hi guys! Nako, 3 days na akong absent gawa sa baha. So, wala na rin lang din naman akong gagawin dito sa bahay dahil nag-aantay lang ako na bumaba yung baha o yung tubig para makapaglinis na din. So, gagawa na lang ako ng content. So, yung bagong press release po ni SSS ngayon about calamity. So, i-discuss po natin kasi nababasa ko kasi sa social media, sa Facebook na yung ibang mga SS member na tanong ng tanong about calamity loan, nirarant ng ibang mga SS member dahil makukulit daw, di makapag-antay. Pagpasensyahan nyo na din po mga kapwa ko mga SS member kasi hindi lahat ng SS member pare-pareho ng estado, pare-pareho ng pinag-aralan, pare-pareho ng narating sa buhay. Hindi lahat nakakaintindi ng maayos gawa ng baka mahirap sila sa comprehension. Kumbaga, kahit idulot na sa kanila yung press release na ang SSS nga po ay mag-o-offer ng calamity loan po ngayon, pina-finalize pa lang nila yung bago nilang policy. But then, tanong pa rin sila ng tanong ang mga SS member kung kailan ito, pwede na ba mag-file, ganoon, magkano bang makukuha, kung ako ba yung mag-file ng calamity loan, ibabawas ba si salary loan, ganoon, paulit-ulit ang mga tanungan. So, nirarant, ibig sabihin, inaaway ng mga ibang mga SS members sa kakulitan. So, ulitin ko po, pagpasensyahan nyo na po kasi hindi lahat ng mga SS member pare-pareho ng comprehension. Kaya, gagawa natin ng content para mas i-simplify natin para baka makatulong din sa mga kapwa ko SS member. So una, gusto kong sasabihin sa inyo na yung mga last year or mga previous year ko pang mga video about calamity loan, i-disregard nyo na po yon kasi lumang policy po yung pinagbasihan ko doon. So luma po yon. So ang SSS kasi nagbabago siya ng policy. Depende po yan kung ano ang napagkasunduan ng Board of Trustees, yung lalo nang may bagong presidente ng SSS, ganoon, pabago-bago sila. So, okay din yung ganoon. Kasi kung natatandaan nyo last year na medyo mahigpit din sila sa calamity loan offer last year kasi nga, once na may calamity loan balance ka kahit piso sa iyong account, sa iyong SS online account, sa iyong SOA na makikita na may balance ka pa, talagang hindi ka pwedeng mag-reloan ng calamity kasi may balance ka. So that was before. Noon po yun ha, noon po yun. So this time naman po sa bago nilang press release na ginagawa pa lang nila yung circular. Ilalabas pa lang yung circular kaya antabay lang tayo, hindi tayo magmamadali kasi unang-una, hindi po tayo mauubusan po niya na feeling nyo mauubusan kaya talaga namang atat na atat tayo. Hindi po ganon ha. So, sa bago po ngayon nilang press release, ang calamity loan po ngayon ay ina-allowed na po nila yung mga SS member na merong balance pa sa kanilang calamity loan balance. Basta nakapagbayad ka na for at least 6 months. Ibig sabihin noon, mayroon ka ng 6 na hulog doon sa previous mong calamity loan. So, kung nakapaghulog ka na ng 6, ang equivalent nun is 6 months or higit pa, pwede ka nang mag-renew ng calamity loan mo. So, kung anumang balanse mo sa iyong calamity loan, ibabawas na lang po ni SSS sa panibago mong loan, sa renewal mo. Ganon po ang policy ngayon. Pagkatapos, kung ikaw naman po ay mayroong calamity loan balance, ito ha, tandaan ulit, kung ikaw naman ay mayroong calamity loan balance at iyon ay past due. Ibig sabihin kasi ng past due, once na mag-avail ka kasi ng loan sa SSS,
dapat tatandaan mo kung kailan ka kakaltasan. Halimbawa, calamity loan na pinag-usapan natin ngayon. Once na mag-avail ka kasi ng calamity loan, after 3 months ka pa po niyan kakaltasan ng iyong employer kung binibigay mo yung iyong disclosure or kung natatandaan nyo po yung iyong petsa ng paglo-loan mo. Halimbawa, kung ngayon, mag-file ka ngayon ng calamity loan, kung pwede na ngayon mag-file ngayong month of July, kakaltasan ka po niya ng July ngayon, so August, September, October. Mga November ka, kakaltasan pa niyan. Ganoon. So, dapat alam mo kung kailan ka dapat kakaltasan para updated ka sa pagbabayad. Kasi once na ma-miss mo ang isang buwan na po niyan, pagbabayad ng iyong loan, ang tatawagin na po yung past due. Ibig sabihin, may lapse ka na. Dapat mo talagang habulin yan kasi pag once na mag-accumulate po yung mga past due nyo, magiging arrears yan, magkakaroon po kayo ng mga penalty po yan. Tapos, ang magiging consequence po niyan dahil may past due ka, hindi ka palulunin ni SSS, i-disqualified ka po. Yan yung mga problema ngayon ng mga SS member. Panay tanong kung makapag-renew. Ang una nyo pong i-check po, mga kapwa ko SS member, yung SS record nyo po. Dahil calamity loan ngayon, kung may previous calamity loan kayo last year, check nyo po sa SOA nyo, sa statement of account nyo, kung meron na po ba kayong 6 na hulog at updated po ba yung inyong paghuhulog ng inyong loan. At the same time, meron din po kayong contribution po. Tuloy-tuloy yung inyong contribution. Updated din kayo sa inyong paghuhulog or pagbabayad ng inyong loan. Updated din po kayo sa paghuhulog ng inyong contribution. Kasi dapat may employer po talaga kayo. Tapos, dyan sa inyong employer, dapat po nakapag-stay po kayo dyan for at least 6 months, 7 months, 8 months pataas. Kasi si employer mahalaga po yan. Kasi sila po ang magsicertify ng inyong loan application. Pag wala po kayong employer, wala. Hindi mag-succeed ang inyong filing kasi wala magsicertify ng inyong loan application. So, reject din. So, dapat check nyo yung inyong SOA, kung updated ang inyong hulog sa nakaraan yung calamity loan. May 6 months kayong straight na hulog sa inyong bagong employer. Kung ikaw ay kaka-resign lang or ikaw ay may bagong employer, dapat meron ka ng 6 months na hulog dyan sa new employer mo. Tapos, may active ka na disbursement account kasi doon papasok ang iyong loan proceed. Then, check nyo po yung inyong home address at mailing address na dapat yung mga address nyo po ay nasa state of calamity area. So, i-reveal po natin ang mga lugar na naka-declare na state of calamity area. Hindi pa yan na finalize. So, antayin po talaga natin yung circular na ilalabas ni SSS kasi sa circular kasi doon natin malalaman kung kailan magsa-start ang filing at kailan naman din matatapos ang filing. So, importante po yun. Kaya doon sa mga kapwa ko SS member, huwag kayong atat kasi hindi po tayo mauubusan. May pundo po yan. Dapat ang unahin nyo po ngayon, i-check nyo po yung inyong mga SS online account. Kung yan po ba ay nabubuksan. Kasi kung hindi nyo rin yan mabubuksan, mag-reset po kayo. Pupunta po kayo sa SS branch para magpa-update ng inyong cellphone number, email address, home address, mailing address. Pagkatandaan nyo po yan. Kasi once na hindi nyo po yan makumpleto, walang say-say lang din. So, dapat mag-comply po muna tayo sa mga requirements ng SSS bago po natin ma-avail ang kanilang offer. Sana po nakatulong po ang video na ito.